true love and true forgiveness. We are a testament of that kind of love, true love and true forgiveness. Yes. But before that, mag-start muna paano kami nagkakilala. Kami po ay nagkakilala sa church, of course. Ako po ay membro ng worship team at dahil laging nasa stage, nakita niya ako isang beses, dahil sila po ay, nung bago pa lang siya nasa church, nung in-invite sa church, as professional, sila po mga professional church noon. Mga young pro. So, in-introduce sila sa church. Siyempre, yung mga bago pinapakilala. At yun nagsimula na magkakilala ko sa kanya. Tapos, may gawain ng mga young professionals noon sa church. Kami bilang mga full-time sa church noon, kami yung mga nag-assist, set up ng mga table para sa kanilang gathering. Yung sarili ko, hindi ko nakikita na magiging part ng ministry ng Young Pro dahil ang coverage ko nasa young people. Saka yung parang di mo nakikita sa sarili ko ng professional. But eventually dahil kailangan kong dahil pag yung people kasi more on gift ng gift ka. Kumbaga yung spiritual feeding mo, dapat yung may matatanggap ka naman. So, umatid kami ng young professional. Umatid naman ng young professional. Kahit na hindi ako professional. Pero yung HQ kasi, halos andun na eh. So yun, at doon ko siya lalong nakilala. At isa sa nakapagpa-close sa amin dahil siya ay mahilig sa kape. Tinaan sa pagtitimpla ng kape. Ako yung taga-timpla ng kape. Doon pa na lang dinala. Hindi na sa kagandahan na lang, kundi sa paggalingan na lang pagtimpla ng kape. Hindi ako professional, pero professional brewer. So, sa madaling salita po, naging friends kami, naging magkaibigan kami, hanggang sa pinakita na lang ng Lord sa amin. Hindi po kami nagkigawan na wala sa amin yung best foot forward na sinasabi. Kung ano siya, ano ako, yun po yung, kasi friends kami, magkaibigan kami. So, naging magkaibigan kami, and eventually, kinasal po kami noong 2006, ng April, at meron po kaming verse, pinakahawakan. Sa church po namin, ang pastor namin, once na nagsabi ka na, eto, ganito ang binigay sa akin ng Lord, tatanungin ka po talaga ng word ng Lord. Na may pangako ba ang Panginoon sa'yo? May salita ba ang Lord sa'yo na siya talaga? So, kami po, at bilang nag-start kami talaga na magkaibigan, nagturingan namin ang storya namin, ay nirelate namin sa storya ni David and Jonathan sa Biblia. At ang amin pong pinanghawakan na verse ay sa 1 Samuel 20:23, the Lord is witness between you and me forever. So yun po yung word na pinanghawakan ko at panghahawakan ko sa aming marriage. So, kinasal po kami noong 2006. Ako po ay late na nag-asawa. By that time, 33 years old na po ako. So, mas ahead po ako. Senior po ako kay kasi hinintay niya ako. May boyfriend po ako that time, bago ako pumunta sa church nila, may boyfriend po ako that time ng 5 years. So, dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, sinabi ng Lord na hindi talaga, at si Rudolph, ang mapapangasawa ko, sumunod po ako sa Lord. So, 33 years old ako nung kinasal kami. At 2006 po yun. Noong 2007, nag-start na po ako magpa-check up sa OB-GYN dahil 34 na ako by that time. Siyempre po lahat tayo gusto natin magkaroon ng anak. Nagpipray po tayo ng ang bumuo ng pamilya dahil late ako nag-asawa, year after, nagpa-check up na po ako. And they found out na both ovaries ko ay may PCOS at mas slim yung chance na magkaroon kami ng anak unless magpa-workout, maraming mga gagawin. Eh, by that time, full-time, parang 150
weekend po, allowance niya, ako po ang nagtatrabaho. So, alam po namin na hindi namin kakayanan. So, pinagpasa Diyos ko na lang. Sinabi ko, if bibigyan kami ng Lord ng anak, then the Lord will give it to us. And sa may prayer ko po, isang beses, sinabi niya sa akin sa Deuteronomy 28:4, sabi niya doon, the fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. So sabi niya, the fruit of your womb will be blessed. So pinanghawakan ko, sabi ko, hindi, bibigyan naman ng Lord ng anak. Pagpapanagin ng Lord ng anak. So, lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Imagine po, 38, after 5 years, 38 na. Ito na po yung mga panahon. Alam niyo po tayo mga churches, Mother's Day, talagang big day sa atin, sineselebrate natin yan. Alam niyo po, ako nagtatago na. Di na ako nag-church pag Mother's Day, tsaka siya pag Father's Day, kasi kahit gano'ng baki sa amin na Mother's Day, masakit po eh. Masakit. Plus, may mga friends kami, kasama namin ngayon, nauna pa kami kinasal, kasi binigyan namin ng anak. We rejoice with them, pero para sa amin, talaga pong masakit. Lalo sa part ko, kasi alam ko na meron akong condition. So, lumipas ang 6 taon, 7 taon, 8 taon. Nung nag-40 years old po ako, sumuko na ako. Sabi ko, hindi na ako bibigyan ni Lord ng anak. Mga, ilang taon na yun. Basta nung nag-40 years old po ako. Pero, nung ika-11 year po namin na mag-asawa, 2017, 11 years na kami, sinubok po kami ng Panginoon. Katulad po ng sinasabi ni Pastor Sam, kaya relate na rin. Ang diablo, gagawa at gagawa ng paraan para ang maayos na mag-asawa, magkagulo, magkahiwalay. Ayaw na ayaw ng diablo ng maayos na pamilya. So, noong 2017, si Rudolph po noon ay nagtatrabaho na, may trabaho na siya, nagtatrabaho na rin po ako. Sinubok po kami ng Panginoon na paghiwalayin. Dahil napagod na daw po siya sa paghihintay. Yeah. Nung wala pa akong trabaho, ang parang hindi mo iniisip yung kinabukasan, yung future, dahil alam mo naglilingkod ka sa Panginoon na nagtitiwala. Pero bakit kailan nung parang pumapasok na pinalas sa ng trabaho na ako noon. Sa pamamagitan ng pagdadrive ng Uber and Grab. So happen na late ko lang na yung time na nagkakagulo na kami, hindi na kami nagkakasundo dahil ng mga nagkakaroon ng problema. In the middle of our yun nga yung malapit na kami maghiwalay. Sabi na ako, ayoko na, napagod na ako. Napagod na ako since wala naman tayong anak. Siguro maghiwalay na lang tayo. Parang, sabi nila, may napagtanungan kami, baka dumadaan daw ako sa midlife crisis. Kasi parang gusto ko nang umano sa church, baguhin yung mga nakasurround sa'yo, mga kaibigan mo. Kasi gusto kong, since kaya ko nang mabuhay mag-isa kasi may trabaho na ako eh. Yabang ko nun eh. Ang yabang ko kasi may pera, may kotse, di ba? So, pero may sinend sa akin na video about paano mapapagtagumpayan yung mga trials ng ginagawa ng kaaway. Isa doon yung nagano sa akin, yung nagsingit sa akin yung word na acronym na HALT. Pero late ko lang nalaman yun, sana noon ko pa nalaman yun na para hindi ko na napagdaanan yung nangyari sa akin. HALT means H, do not go hungry. Too hungry. Ang yan nun, kasi madali ka matitempt ng kaaway. And angry, do not get too angry. And too lonely. And tired. Too tired. Nung panahon na nagdadrive ako, nag-over ako, alam niyo po ba na
wag na mag-ang bumigyahe. Just to reach that Dakota, yung para makuha mo yung incentive. Kasi ang laki kung may incentive ka, doble eh. May kita ka na, tapos may incentive ka pa. So, dumating yung time na hindi ako natutulog, ang tulog ko na lang 2 oras sa may gasolinahan station pa. Pagod na pagod ka, tapos, alam niyo yung para lang to keep my mind awake. Kung sino-sino yung kinakausap ko. At dahil doon, may napunta ako sa nag-chat ko yung old friend. At doon, bigla ako nag-open na gano'n. Sabi ko, ganyan mo ano sinabi ko. At doon nagsimula na ginamit ng kaaway yon para, alam mo yun yung panuloko ng kaaway, the heart is simple, di ba? Sabi nga, di ba? So sinabi ko na, ikaw talaga yung crush ko noon, gano'n. Alam mo, at lumalim yun. At to the point na inano ko na sa sarili ko na siya na yung mahal ko, hindi yung asawa ko. Dahil siya, na-appreciate niya ako. Diba? Diba, sabi niya, magaling na tumutog. Yes. Diba? Alam mo yun, mga ganon. Yun na pala yung patibong ng kaaway dahil masyado kang utong, masyado kang nagagalit na ako. Isa nga, nagkikit na ako sa Uber nun eh. Yung nag-double booking ako. Tapos nangyayari, nagtatabahay tuloy ako dahil yung nabook ko, kapwa kasi sa Uber kasi, hindi mo mapipili yung rider mo. Hindi ka pwedeng mag-cancel. So yun, daya ka na, sinungaling ka na ako sa asawa ko. At hindi ko alam na namumonitor niya yung trips ko. Kasi may may site, di ba? Makikita ko saan pupunta. Nagdahil lang ako ito, binatid lang ako ganyan. Nag-jerge lang ako sa ganito. So makikita ko. Sinungaling na ako. Hanggang sa, yun na, hindi ko na feel na maging Kristiyano. Hindi ko na feel yung gusto ko na iwanan ng asawa ko. Yun. Isang beses, yung parang may nakataklog sa'yo na madilim, na napaka-dark clouds. Isang beses, nag-drive ako, along the way, may nakita kong sign. Nagtatanong ko sa Lord, bakit maganda yung nangyari sa akin? Ano nangyari sa akin? Hindi ako to eh. Alam ko, hindi ako to eh. Sabi ni Lord, hindi na ikaw yan. At sabi ng sa akin, sabi ng pinakita ng sign sa akin, sabi doon, God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. Siyempre, bumalik sa akin, anong faithfulness? Faithfulness mo sa asawa mo. Faithfulness mo sa akin. Trust Him and don't give up. Nung una, hindi ko siya napapansin, hindi ko siya kasi yung blanco na iisip ko, nai-enjoy ko pa yung feeling na parang binata eh. Kasi sabi ko sa asawa ko, huwag na ako pakailaman. Sige, sa'yo na yung ganyan, sa'yo akin na to. Huwag na akong pakailaman. Pero deep inside, may nangyayaring laban sa akin, may nangyayaring gera at war. At isang beses, by the time po na nangyayari yun sa kanya, sinabihan niya na ako kasi in-expose po siya ng Panginoon sa akin. Walang ibang nakaalam kaagad, kundi ako. Dun sa true Uber side. Nag-pray ako, nung umuwi siya, nag-usap kami, alam niya na, sinabi niya na, maghiwalay na tayo. Nung gabi na yun, April 26 po yun, hindi ko makakalimutan. Maghiwalay na tayo, hindi na kita mahal. Hindi pala kita mahal. Yun po yung exact word niya. Sabi niya sa akin, baka nagkamali ang Panginoon sa atin. Kaya hindi na tayo mabigyan ng anak. So maghiwalay na lang tayo. Bigyan mo ko ng space. Wala akong ginawa. Ang kaagad pumasok sa isip ko, sabi ko, Lord, give me the right words. Give me the right words na sasabihin sa Kanya. Yun yung panalangin ko. Pero at that time, umiyak lang ako ng umiyak. Umalis po siya. Umiyak lang ako siya ng umiyak. Nung gabi na yun, dapat po aalis ako. Pero hindi ako umalis. Bumalik din naman po siya. All throughout, 1 month na pong nangyayari sa amin yun, wala akong pinagsasabihan. Hoping ako na walang nakakaalam because I was, sabi ko kanina, no longer to. I was trying to preserve him. I was trying to preserve his reputation as a church worker. So wala akong pinagsasabihan. By that time, 1 month na po nangyayari yung
sa loob ako ng kwarto. Umuwi siya madaling araw. Hindi, talagang pahiwalay na kami na mag-asawa. Pero hindi po ako bumitaw sa panalangin. Una ko pong ginawa, lumapit ako sa pastor na ninong namin. So mahalaga sa mga mag-aasawa pa lang dyan. Kumuha kayo ng ninong na kaya niyong sabihan ng problema ninyo, gaano man kabigat. At mga kaibigan na nakapaligid sa inyo, na kaya niyong pagsabihan ng problema ninyo. So, lumapit po ako sa kaibigan ko, sinabi ko na ganito nangyayari sa amin ni Rudolph. Kasi po, yung panahon na yun, April, May, naglilingkod pa kami sa Lord, naglilid pa kami ng youth. So sinabi ko na, and then, pinipilit kong mag-counseling kami, kasi alam ko na yun ang kailangan. Pero by that time, dahil alam ko na parang hindi siya, nalalambungan ng kung ano man, kahit ano pong aya ako sa counseling, kahit anong gawin kong basa ng mga verses sa kanya, pasa ng mga verses sa Bible sa kanya, sinajustify lang niya. So, nung June, April po nangyari ito, June, bumuo po ako ng Prayer Warriors for Rudolph sa group chat. Ginawa ko po, nagbuo ako ng group chat, mga close people namin, kung saan talagang pinilit, ang word ko po nun, alam niyo po, masakit sa mga may asawa, kahit sa kaaway ko, hindi ko na naisin na maramdaman. Kahit sa kagalit mo, napakasakit na masabihan ka na hindi na kita mahal. Hindi pala kita mahal. Napakasakit. Kahit nga, sabi ko, kahit sa kagalit ko, para kayo kung granasin niya. Alam niyo po, by God's grace lang talaga kung bakit kami nakakatayo dito. Hindi dahil sa mabait ako, dahil hindi po ako mabait. Kilala ako ng mga kaibigan namin. Napaka-strong ng personality ko. Ako ang nag-work. I bring in the money. I am the professional. Siya, kung iisipin ko lang po ang kalagayan nung paano kami nagkakilala, gusto ko sabihin sa kanya. Pero hindi ko po sinabi, sino ka ba? Kung nakilala kita. Ito lang ito, eh. Church worker, 150 pesos na allowance. Hindi ka graduate ng high school. Yun ang gusto kong sabihin, pero I held my tongue. At ang ginawa ko po, bumuha ako ng Prayer Warriors, gabi-gabi, araw-araw nagsasend ako doon kung ano nangyayari sa amin ni Rudolph. And one time, pinarealize sa akin ng Lord, more than our marriage, God wanted to save Rudolph. God wanted to snatch him because he's spiritually dying. Yun po yung pinakita sa akin ng Lord. He is spiritually dying. And more than our marriage, ayoko pong may mangyari sa kanya. So yun po yung nangyari. Kaya bumuha ko ng prayer group. And pray kami ng pray. Yung literal po, yung kwarto namin, ginawa kong war room. Pagdating ko galing ng opisina, magpe-pray ako ng malakas, magpapatugtog ako ng worship na song na malakas. Sa opisina, wala akong ginawa. Araw, umaga, tanghali, gabi, umiyak. One night po, ginusto ko na talagang mamatay. Tanda-tanda ko yun. Isang araw, kasi marami po kami friends, sinusuportahan naman talaga nila kami. Pero alam niyo po, pag dumadaan kasi ganung pagsusubok, matanda na ako, wala naman akong anak, ano pang purpose ko sa mundo? Sabi ko, Lord, kunin mo na lang ako, Panginoon. Nung naglalakad po ako ng gabi sabi ko, masagasaan na lang sana ako sa sakyan. Alam niyo po yun, yung mga tao nagtatag sa akin, nagpilin na ako na ito yung password ko, ito yung ano ko, kasi hindi na po ako umuwi talaga nung gabi nito. Sabi ko, Lord, kunin mo na lang. Nagmamakaawa ako sa Panginoon. Kunin mo na lang ako, please. Nagmamakaawa ako sa Lord. Pero salamat na lang po, yung mga ninong namin na pastor, hindi po kami tinigilan talaga sa kanila. Sabi ko, di ako
nag-counseling ako mag-isa. Nag-DCAS 702 counseling pa po ako. Talagang hindi ako bumitaw sa panalangin. Sa mga kaibigan, prayer warriors ng group ng church, hindi ako bumitaw sa panalangin. Eventually, in-inform ko na rin po yung kapatid niya, at yung tatay niya, in-inform ko na rin po yung kapatid ko, na may ganito kami nangyayari na problema para alam nila. July 11 po, nag-decide na ako, sabi ko, no, punta kayo sa bahay, mag-uusap na po kami ni Rudolph, ibibigay ko na sa kanya yung space na hinihingi niya. Pero hindi po ibig sabihin, hindi na ako hindi ko na ipaglalaban yung marriage namin. Baka lang po, makabuti kapag naghiwalay na kami talaga ng bahay. Baka po mas ma-realize niya na baka magising sa katotohanan. So, July 11 po yun ng gabi. July 12. So, July 12, July 13, mag-uusap-usap na kami kasama natin. Hindi niya po alam, kasi hindi naman niya tatanggapin eh. So, July 12 po ng gabi, pumunta muna ako sa church. So, nag-pray kami doon, yung kaibigan ko, tsaka yung mga tao sa church, apat yata kami that night. Kakaibang prayer po talaga ang nangyari sa amin. As in, may physical battle na nangyari. Grabing pagluhod, grabing, siguro kung talagang makakaluha ka lang ng dugo. Grabing panalangin. Tapos umuwi ako mag-isa ng bahay, meron akong kapayapaan. Pag-uwi ko ng bahay. Pag-uwi ko ng bahay, tinignan ko agad yung damitan niya. Kasi alam ko wala ako siya sa bahay. Alam ko rin hindi naman siya nagdadala ng damit. Pero that time, ang dami niyang walang damit. So alam ko na umalis na siya for good. At hindi na siya siguro babalik. So, pero may kapayapaan po ang puso ko. Nung gabi na yun, tumawag siya sa akin. Sabi niya, nasan ka? Sabi ko, nasa bahay. Tapos sabi niya, hintayin mo ako, pauwi ako. Hindi ako makapaniwala kasi alam ko, totally alis na siya. Sabi ko, hindi nga. Sabi niya, pauwi na ako. Sabi niya, gano'n, hintayin mo ako. So, hinintay ko siya. Yun yung gabi na kung saan, parang yung nakatalong sa'yo na, na madilim, na sobrang bigat sa puso mo. Yes, nakakasama mo yung girl na pero wala yung toong kagalakan. So, sabi ko, binalikan ko yung nabasa kong, di ba? Ang sabi doon, trust Him. And do not give up. So, sabi ko, Lord, sige, I surrender. Hayaan mo na bigyan namin ng pagkakataon muli yung aming marriage. At sabi ko, this is it. Diba? Tatama ko na yung Alam mo, tumatawag yung girl. Sinasabi ko sa kanya, tumatawag siya ulit. Alam mo, pag nakita ko yung number niya, kinakabahan ako, grabe. Kinakabahan ako. Sinabi ko sa kanya, tumatawag siya, mag-text siya. So, ginawa ko, sinabihan ko na, patagal mo na dapat ginawa yung tama. Ganun tumawag. So, nung gabi po na yun, umuwi siya. Salamat na lang po sa protection ng Panginoon dahil hindi siya inalaw ng Lord na tuluyang mahulog sa kasalanan. Alam niyo po yung sexual, na ganong, kundi. Pero, cheating is cheating. Yun po ang sabi sa Biblia, di po ba? So, nung gabi na yun, umuwi siya. Nagsabi siya sa akin na, try natin ayusin. So, ay bibigyan niya daw po ng chance ang aming marriage. Kinabukasan, dumating yung pastor namin, kasi nga may schedule kaming usapan talaga eh. Dumating yung pastor namin, yung friend namin na nandito pareho. Dumating sila, tapos tatay niya, kapatid ko, and they prayed for us. They prayed for restoration. July 13 yon. And from then on, mahirap po ang forgiveness. Hindi madali. Hindi madali. All throughout that ordeal namin, hindi ko po siya sinigawan. Hindi siya nakarinig sa akin na kahit anong pagtaas ng boses or kahit na anong panunumbat. Ginawa ko yung ginagawa ko, nagluluto pa rin ako. Everything. Kahit po ang puso ko ay durog na durog. Hindi po madali. Only by God's grace talaga. Only by God's grace. So, nung gabi na yun, simula po nung gabi na yun,
inano po namin at talagang sinurrender niya lahat sa Lord. At nakita ko naman po yung sincerity niya dahil sinabi niya na lahat, binigay sa akin yung phone, nag-leave po muna ako ng 2 weeks para i-guide siya kung paano babalik ulit, paano, sabi nga po, helper tayo, di ba? So, I did all my best to help him para unang-una makabalik sa pakpak ng Panginoon. Alam niyo po yung kandila sa pagkinakasal? Di po ba may kandila 3? Sabi doon, pag namatay yung ilaw ng isa, ikaw na asawa. Either lalaki o babae, ikaw naman na magliliwanag niya. At kung sakaling man na mamatay rin ang liwanag mo, nandiyan naman ang Panginoong Jesus na pwede niyong kuhanan ng liwanag. Posible po eh. The Lord is still in the business of restoration of marriage. Wala pong imposible sa Panginoon. From that time on, naging maayos po ang aming pagsasama. Well, alam ko hindi siya proud. At ako din po naman. Pero, unawaan ko that our testimony, pinarana sa akin ng Panginoon yun, upang yung mga dumadaan din sa mga ganoong pagsubok, malaman, ma-encourage na meron talagang restoration. Posible na ang mag-asawa na maghihiwalay na ay ma-redeem pa at ma-restore at maging stronger. Kasi ganun po yung nangyari sa amin. Naging stronger kami. Simula po nung gabi na yun. 2017 po yun nangyari. July 2017. At yun nga. Sabi sa mga... Patapos na po kami. Diba? Sabi ng God, the purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. Pero ang nakalagay, alam mo sino may sign na yun? Yung isang kandidato sa Santa Ana, si Castañeda. Siya pa yung ginamit ng Lord. Baka makita ko yung sign na yun, basahin ko yun. Si Kaloy Castañeda. At ayun po, share namin yung blessing. Ayun po, so 2017 po yun. So 2018, we're in the process of restoring our relationship. Hindi po madali yung forgiveness, hindi po isang araw yan, nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na yung kasalanan niya. Nakalimutan mo na yung sakit ng puso mo. Hindi po isang araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan. Proseso po yan talaga. So noong 2018, we were still on the healing process. Alam niyo po, 45 years old na ako that time. Nawalan na kami ng pag-asa. Pero, noong 2018 po, binigyan kami ng anak ng Panginoon. 45 years old na po ako. 45 years old na po ako. Sabi ng science, may hirapan ka na magbuntis. Sabi nung hobby sa akin ng kalaban natin ay ang time. So, hindi na po ako umasa. Alam niyo po, grabe si Lord pag nagbigay, hindi ko nga masabi ng reward kasi hindi naman kami faithful eh. Hindi kami. Pero grabe, 45 years old ako at that time, September birthday pa niya. Alam niyo po, nag-try ako mag-test ng PT, pregnancy test. Dahil, nagpapapayat po ako doon, pumayat ako, sabi ng isang kaibigan ko, pumapayat ka pero yung siya mo hindi lumalaki, ay hindi lumiliit. Tapos, sabi, meron ako nararamdaman na parang yung GERD, basta parang acid reflux dito. Pero, sinerch ko, pwedeng sign ng buntis, pero sino naman po ba aasa na mabubuntis ka lang 45 years old? Wala naman kayong fertility workups. Di po ba? 45 years old. Pero, nung September po na yun, nung nag-PT ako ng gabi, nag-2 positive lights. Dahil, alam niyo po, hindi ako makapaniwala. Sinerch ko, false positive, anong posibleng dahilan? Hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala na buntis ako. Sinerch ko, false positive, anong posibleng dahilan? Bakit magkakaroon ng positive na hindi ka naman buntis? Dalawa binili ko. Kinabukasan, sabi nila, pag umaga daw po, mas tama yung chance. Nag-test po niya ako ng umaga. 2 pink lines. First time in my life ko makakita. After ilang years ang test. Puro 1 pink lines. Hindi na ako sa kanya.
laboratory. Nagpunta na po kami, nagpa-ultrasound kami. Nung nandun na kami sa loob ng ultrasound room, sabi ng sonologist, so sino ultrasound ako? Sabi po niya, hindi ko talaga makakalimutan, sabi niya, parang boy to. Sabi niya, ganun sa amin. Tapos sabi ko sa kanya, buntis po ako? Sabi ko ganun sa kanya, alam niyo po, sabi nung nag-ultrasound, ma'am, sabi niya, hindi mo alam, 5 months na! Grabe si Lord! 5 months na! At batang ito sa tiyan ko, hindi man lang ako nagsuka, hindi ako nahilo, wala akong naramdamang morning sickness, or panghihina, or anything na pwede kong isip na buntis ako for the first 2 months lang sana, or 3 months. Imagine niyo po yung, alam ko, we are, noong panahon na yun, lahat kami nagre-rejoice. Pero ako kinakabahan ako kasi 5 months na, hindi ako nakapag-prenatal. Wala man lang ako check up sa OB. 45 years old na ako. Imagine yung kaba ko, nung hapon nagpunta na kami sa OB, sa OB-GYN, doon namin narinig yung heartbeat niya. 21 weeks, and 2 days po ata siya nung nalaman namin na na buntis ako sa kanya. At talagang sabi po nung iba, gumagalaw na yan ate, hindi mo nararamdaman. Alam niyo pa dahil nagpapapayat pa ako ng pagdating ko sa opisina, sit-ups pa ako. Hindi po ako nagra-rise. Dahil naglo-low carb diet ako. Hindi ako nagra-rise. Ang iniinom ko, puro kaping barako na walang asukal, walang creamer. Hindi po ako kumakain ng mga anything na sweets, wala akong honey. So, imagine po yung haba ko. Nung 20, right there and then, sinabihan po kami ng OB, naghanap kami ng specialista ng OB, ng advanced maternal age, dahil nga po sa edad ko. Sinabihan na kami kaagad, kailangan natin congenital anomaly scan. Dahil, tinapat nila po kami, malaki ang chance na may defect. Sa edad ko, plus wala akong prenatal, pero, syempre, dinaan ko na agad sa panalangin. So, nung nag-congenital exam po kami sa tiyan ko, pinakita niya na sa akin isa-isa. Kompleto mata, kompleto ilong, maayos ang kidney, maayos ang heart, kompleto ang kamay, ang mga daliri, ang paa, kompleto ang spine, ang heart, in place, okay po siya lahat. Grabe, the Lord is good and the Lord is faithful po talaga. Pinanganak ko po si Rafa 2 weeks bago ako mag-46 years old. Almost CS na po siya, pero natural conception. Wala kaming fertility workup, walang ginawang kahit na anong paraan para mabuntis. Pero grabe po, the Lord is good. So, yun po kung dumadaan tayo sa pagsubok, hindi ko alam na yung pinagdaanan namin trials, reregaluhan kami ng isang anak na biyaya ng Panginoon talaga sa akin. If you are faithful, ako nga po, hindi ko maisip na gano'n. Only by God's grace. At talagang regalo lang po ng Panginoon si Rafa sa amin. Kaya ang pangalan po nito, Rafa, because God healed us, healed our marriage, healed my heart, and Amari, because he is God's miracle, and Johannes, because grace. Only through God's grace po. Wala po akong partisipasyon. Only because of God's grace. Kung bakit ko po siya napatawad, natanggap ulit. Alam niyo po, kahit po mga Kristiyano, sasabihin, iwanan mo na. Huwag mo nang ipaglaban. Sinasaktan ka na eh. Mas masakit pa sa physically ang ginagawa niya sa'yo. Kahit po Kristiyano. So, matuto po tayong makinig sa mga papakinig natin. Pero, ang sinabi ng Lord sa akin, sa 1 Samuel, the Lord is witness between you and me forever. Sinabi ko po talaga sa Panginoon, Lord, hindi ka pwedeng magkamali. Hindi ka pwedeng magkamali na siya ang napangasawa ko. Sinabi mo siya mapapangasawa, hindi ka pwedeng magkamali. At yun pong sa Mark na anuman ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalay.